Noong gabi ng September 14, 2020, isang 30-year-old na babae na nagngangalang Lamu ang nakaupo sa kusina ng kanyang ama sa kabundukan ng Sichuan, China habang naghahanda para sa kanyang live stream. Inayos niya ang kanyang cellphone, inayos ang kanyang traditional na kasuotang tibitan at ngumiti sa kamera. Bandang 10:30 ng gabi, dandang tao na ang nanonood sa kanya nang biglang pumasok sa eksena ang kanyang dating mister, dala ang gasolina at isang lighter. Ang mga sumunod na pangyayari ay na-stream ng live at napanood pa ng buong China. Makalipas ang ilang segundo, naging itim ang screen, ngunit patuloy pa rin maririnig ang mga sigaw, kaguluhan at ang tunog ng apoy na sumusunog sa lahat. Ito ang huling live stream ni Lamu. Ang tunay niyang pangalan ay si Amucho, ngunit sa online ay kilala siya bilang si Lamu. Ipinanganak siya noong 1990 sa Guanyin, Qiao Town sa lalawigan ng Sichuan, China. Ang kanyang buhay ay umiikot sa kabundukan. Namumulot siya ng mga gamot na halamang ligaw para matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Inaalagaan ng kanyang ama na may limitadong kakayahang kumilos at mag-isang nagpapalaki ng 2 anak na lalaki. Kapos din sila sa pera at kaunti lamang ang mga oportunidad. Mabigat ang trabaho, ngunit sila mo ay kilala sa kanilang komunidad bilang mabait, matatag at mapagmahal sa pamilya. Noong taong 2018, nagsimula siyang mag-post ng maiikling video sa Douyin, ang version ng TikTok sa China. Simple lang ang kanyang mga video, nagluluto sa kahoy na kalan, kumakanta ng traditional songs, sumasayaw sa bukid at ipinapakita ang araw-araw na buhay ng mga Tibetan sa kabundukan. Madalas siyang nagsusuot ng tradisyonal na kasuotan at bihirang mag-makeup. Maraming humanga sa kanyang kasimplihan at pagiging totoo dahil pinakita niya ang tunay na buhay niya ng walang filter. Sa description ng kanyang account, malinaw niyang ipinaliwanag ang kanyang kalagayan. Nakasulat doon na, "Hindi naman sa ayaw ko sa buhay sa lungsod pero gusto kong manatili sa tabi ng aking ama, kaya kailangan kong umasa sa kabundukan para kumita ng pera." At dagdag pa ni Lamu, "Gusto kong maibahagi sa mas maraming tao ang mga yaman ng kabundukan." At tila narinig siya ng marami dahil umabot sa higit 880,000 ang kanyang mga taga-subaybay sa Douyin at milyong-milyong mga likes ang nakukuha ng kanyang mga video. Libo-libong comment na mga paghanga ang natatanggap niya. Pinupuri ang kanyang likas na kagandahan at ang bihirang pagpapakita niya ng buhay na hindi naranasan ng karamihan. Sa paningin ng kanyang mga tagahanga, si Lamu ay namumuhay ng tahimik at masipag sa kabundukan. Nakikita nila siyang kumakanta ng buong puso, nagluluto ng payak na pagkain, sumasayaw ng nakayapak at nag-aalaga sa pamilya ng may buong pagmamahal. Ngunit ang hindi nakita sa kanyang mga video ay ang karahasang dinanas niya sa loob ng mahigit 1 dekada. Ang lalaking kumukontrol at nananakit sa kanya mula pa noong 2009. Ang lalaking ilang ulit na niyang inireklamo, ngunit walang nakinig o kumilos, ay ang kanyang ex-husband na si Tang Lu. Noong 2009 sila nagpakasal. Nagkaroon sila ng 2 anak na lalaki, ngunit mabilis na naging bangungot ang kanilang pagsasama. Si Tang ay kilala sa kanilang komunidad na mainitin ang ulo at marahas ang ugali. Inilarawan siya ng mga tao bilang isang taong ambisyoso, ngunit walang pasensya at bigla na lamang nagagalit. Marunong siyang kumamit ng impluwensya at kapangyarihan sa lugar upang makontrol ang mga tao sa pamamagitan ng pananakot. Paulit-ulit niya na binubugbog si Lamu, hindi lang sa pribado kundi maging sa harap ng publiko at sa kalsada mismo. Nakikita ito ng mga kapitbahay at alam din ng pamilya ni Lamu. Ayon sa mga judicial document at pahayag ng pamilya, ang karahasan ni Tang ay madalas matindi, walang tigil at lalo pang lumalala. Ginagamit ni Tang ang mga pagbabanta para manatiling kontrolado si Lamu. Binabantaan niyang sasaktan si Lamu, ang kanilang mga anak at pati ang mga pamilya nito. At hindi ito basta banta lamang. Ilang ulit na niyang napatunayan na kaya niyang gawin ang mga ito. Ilang beses nang nag-report si Lamu sa pulis tungkol sa pananakit. Ngunit tuwing lumalapit siya, sinasabi lang ng mga otoridad na ito ay problema ng pamilya. Pinayuhan pa siyang magkasundo na lang sila ng kanyang mister. Sa mga rural na lugar sa China, lalo na sa mga rehiyon ng ethnic minority, ang domestic violence ay madalas pa ring ituring na pribadong usapin, hindi isang krimen na dapat kasuhan. Ang ganitong cultural perspective ay lalo pang pumabor kay Tang. Sa maliit na baryong yon, ang konsepto ng pribadong buhay ng pamilya ay naging pananggan ni Tang sa kanyang karahasan at bitag para kay Lamu.
Maging ang ina mismo ni Tang ay sinasabing pinayuhan si Lamu na tiisin na lang at maghintay na magbago ang sitwasyon. Sa loob ng mahigit 10 taon naging bahagi ng buhay ni Lamu ang karahasang paulit-ulit, kawalang pakialam ng mga otoridad at kulturang nagtutulak sa mga babae na magtiis. Paulit-ulit lang ang nangyayari, bugbog, reklamo sa pulis, walang aksyon at muling karahasan. Noong May 2020 sa wakas ay nakipaghiwalay si Lamu kay Tang matapos ang mahigit 1 dekadang pang-aabuso at pagtitiis. Ipinag-utos ng korte ang hatian sa kustudiya, 1 anak kay Tang at 1 anak kay Lamu. Ngunit agad ginamit ni Tang ang sitwasyong ito laban sa kanya. Ayon sa ulat ng Beijing Youth Daily, binantaan ni Tang na papatay ng batang napunta sa kanya kung hindi muling pakakasalan ni Lamu ang dating mister. Katatapos lang makatakas ni Lamu sa isang marahas na kasal, ngunit ginamit ni Tang ang buhay ng sarili nilang anak bilang sandata upang muli siyang kontrolin. Kaya ano pa ba ang magagawa niya? Nagpakasal muli si Lamu kay Tang, hindi dahil sa pagkakasundo kundi dahil sa pamimilit. Bumalik siya dahil hawak ng marahas na lalaki ang kanyang anak bilang bihag at binigyan siya ng kapangyarihan ng sistema. Ngunit sandali lang tumagal ang pangalawang kasal nila dahil nagpatuloy ang pananakit at hindi nagbago si Tang. Kaya tumakas muli si Lamu at sa pagkakataong ito ay nagtago na siya sa mga kamag-anak para tuluyang mawala. Pero hinahanap pa rin siya ni Tang. Nang makita niya ang kapatid ni Lamu na si Zuma at tinanong kung saan nagtatago si Lamu, tumanggi itong magsabi. Dahil doon, binugbog ni Tang si Zuma. Nireport ng pamilya ang pananakit sa pulis. Nagsumite sila ng ulat, ebidensya at mga saksi pero walang ginawa muli ang mga otoridad. Muli nakipaghiwalay si Lamu kay Tang, pero mas masama ang naging hatol ng korte sa pagkakataong ito. Ibinigay nila ang kustodiya ng 2 anak kay Tang dahil may stable daw itong kita, kahit na may malinaw at maraming patunay ng kanyang karahasan. Nawalan si Lamu ng karapatan sa 2 anak na pinoprotektahan niya. Pagkatapos ng divorce, tumira siya sa bahay ng kanyang ama at patuloy na nagpo-post ng mga video sa Douyin at pinapanatili ang masayahing imahe. Walang kamalay-malay ang mga taga-subaybay niya, nakakahiwalay lang niya at nawalan siya ng mga anak sa marahas na dating mister o siya'y nagtatago at pilit na nabubuhay. Ilang buwan ang lumipas na tila tahimik ang lahat. Pero paulit-ulit na lumalapit si Tang kay Lamu, gusto makipagbalikan at pinipilit siyang magpakasal muli. Sa bawat pagkakataon tumanggi si Lamu. Ayon sa mga dokumento ng korte at mga saksi, naging obsessed si Tang. Madalas siyang makita sa paligid ng bahay ng ama ni Lamu, nagtatanong tungkol sa kanya at sinusubaybayan ang bawat kilos ni Lamu. Ayon sa mga kapitbahay, unti-unti siyang nagiging balisa at sobrang nahumaling kay Lamu. Nakakaramdam sila ng kaba sa kilos nito. Ilang ulit na ipinaalam sa mga otoridad ang tungkol kay Tang, ang mga pangbubugbog, pagbabanta at pananakit niya sa kapatid ni Lamu, ngunit wala pa rin ginawa ang mga pulis. Binigyan lang siya ng mga pulis ng verbal warning at wala ng iba pa. Nagpatuloy ang paulit-ulit na pagpapabaya at kawalan ng aksyon kahit matapos ang 2 ulit na divorce. Alam ni Lamu na delikado si Tang. Mahigit 10 taon na niyang naranasan ang karahasan nito at nasaksihan kung paanong paulit-ulit siyang biguin ng sistema. Sinubukan na niyang lahat ng paraan pero wala ring nangyari. Samantalang may mas masamang plano si Tang. Ang pag-atake ay nangyari habang nagla-livestream si Lamu, kaya alam natin kung kailan at paano ito nangyari. Bandang 10:30 ng gabi noong September 14, 2020, nasa kusina si Lamu ng bahay ng kanyang ama. Nagla-livestream sa kanyang mga taga-subaybay tulad ng dati. Biglang pumasok si Tang sa bahay, may dalang gasolina, lighter at kutsilyo. Makikita na pinagplanuhan niya ito. Kumuha siya ng gasolina, may dalang lighter para sindihan at kutsilyo. Pinili pa niya ang oras kung kailan abala si Lamu sa kanyang livestream, nakatalikod sa pinto at hindi makatakas. Nakita ng mga nanonood nung pumasok siya sa frame. Sa isang iglap, inakala ng iba na kamag-anak siya pero napansin nila kung ano ang dala niya. Ilang segundo lang binuhusan ni Tang si Lamu ng gasolina hanggang sa mabasa ang buo nitong katawan. Ayon sa ilang ulat, may hawak siyang kutsilyo sa isang kamay at lighter naman sa kabila. Pagkatapos ay sinindihan niya si Lamu. Nakunan sa video kung paano agad nilamon ng apoy ang katawan ni Lamu. Sumiklab ang gasolina at sinunog ng apoy ang lahat ng kanyang damit, balat at ang lahat. Napuno ng usok ang maliit na kusina.
Narinig sa video ang malakas na sigaw ni Lamu na puno ng takot at sakit. Naging itim ang screen ng mahulog ang cellphone pero patuloy pa rin ang ingay. Narinig na mga nanonood ang sigaw ni Lamu, ang kaguluhan at ang pag-iyak ng kanyang ama na tinatawag ang anak niya. Nasa loob ng bahay ang ama ni Lamu, matanda na at hirap kumilos, kaya naipit siya habang kumakalat ang apoy. Tinawag niya ng paulit-ulit si Lamu, puno ng desperasyon pero wala siyang magawa para tulungan ito. Narinig ng mga kapitbahay ang mga sigaw at dali-daling tumakbo papasok. Sinubukang abutin si Lamu at apulahin ang apoy. Pero nang maabot siya, grabe na ang mga sugat niya. Gising pa siya pero hirap na hirap at labis ang sakit na nararamdaman. Tumakas agad si Tang. Nahuli siya ng mga pulis nung gabing ding yon at ikinulong dahil sa hinalang sinadya niyang pumatay. Buhay pa si Lamu matapos ang pag-atake pero halos wala na siyang lakas. Dinala siya sa lokal na hospital pagkatapos ay agad na inilipat sa Sichuan Provincial People's Hospital para sa espesyal na gamutan. Nakakapanlumo ang ulat ng mga doktor. Nasunog ang halos 90% ng kanyang katawan. Naranasan niya ang matinding pagkawala ng dugo at tubig sa katawan, kaya bumagsak ang presyon ng dugo at nagsimulang humina ang mga internal organ. Inalis ng mga doktor ang mga bahagi ng balat at laman na lubos na nasunog. Sinikap nilang patatagin ang tibok ng kanyang puso, tinulungan ang mga humihinang organ at pigilan ang impeksyon. At pinatulog siya ng mga doktor sa pamamagitan ng medically induced coma. Nanawagan ang pamilya ni Lamu ng tulong sa publiko. Sa loob lamang ng 24 hours, nakaliko ang mga taga-subaybay ni Lamu ng mahigit 1 million yuan o halos 8 milyon sa peso para sa kanyang pagpapagamot. Maraming donasyon na dumating mula sa iba't ibang bahagi ng China mula sa mga taong labis na nadismaya at nasaktan sa nangyari. Nag-post ang kapatid niyang si Zuma ng mga update, nagpapasalamat sa lahat ng tumulong at nanawagan na ipagdasal pa rin ang pagaling ni Lamu. Ibinahagi rin niya ang mga mensahe ng puno ng luha tungkol sa kanyang kapatid at sa pag-asang makakaligtas ito. Pero napakalala ng mga sugat ni Lamu. Sa loob ng 16 na araw, lumaban siya. Noong September 30, 2020, pumanaw si Lamu dahil sa kanyang mga pinsala. Si Tang naman ay agad na ikinulong matapos siyang mahuli noong gabi ng September 14. Mula pa sa simula, napakalakas na ng ebidensya laban sa kanya. Nakunan sa live stream ang buong pag-atake. Sa video, makikita si Tang na pumasok sa frame, dala ang gasolina at ang mismong sandali na sinindihan niya si Lamu. Daan-daang tao ang nakasaksi sa nangyari ng live. Malinaw at hindi maikakailang ebidensya sa video, nakakatakot at nakapanlulumo na panoorin. Natagpuan din ng mga investigador ang lahat ng pisikal na ebidensya sa lugar ng insidente, ang lalagyan ng gasolina, ang lighter at ang kutsilyong dala ni Tang. Naidokumento rin nila ang kasaysayan ng pangabuso, mga ulat sa pulis na isinumite ni Lamu sa paglipas ng mga taon at mga pahayag ng mga saksi tungkol sa karahasan ni Tang. Diretso lang ang kaso ng mga taga-usig, planado ang ginawa ni Tang. Pinili niya ang oras kung kailangan mag-isa si Lamu sa kusina ng ama niya, nakatalikod habang nag-livestream. Alam niyang maaari itong ikamatay ni Lamu pero ginawa pa rin niya. At tuluyang namatay si Lamu matapos ang 16 na araw ng matinding paghihirap. Wala nang maipakita na matinong depensa si Tang. Daan-daang taong nakakita sa krimen at may video pa bilang ebidensya. Noong October 2021, mahigit isang taon matapos mamatay si Lamu, hinatulan ng Aba Prefecture Intermediate People's Court si Tang ng intentional murder at parusang kamatayan. Umapila si Tang sa hatol pero tinanggihan ito noong January 2022. Pinagtibay ng higher court ang parehong desisyon, ang pagkakakulong at ang parusang kamatayan. Noong July 23, 2022, halos 2 taon matapos niyang patayin si Lamu, isinagawang hatol. Bihira lang sa China ang parusang kamatayan sa mga kasong may kinalaman sa domestic violence, kahit pa may patayan. Ngunit dahil sa sobrang tindi ng ginawa ni Tang, sa pagiging lantad ng krimen, sa video na nakuha na ng buong pangyayari, at sa lawak ng atensyon na nakuha ng kaso, nagpa siya ang korte ng pinakamabigat na parusa. At ang pagbitay kay Tang ay nagsilbing mensahe kung gaano kaseryoso ang turing ng korte sa kasong ito. Ngunit kahit ganon, hindi na maibabalik ang nangyari at hindi na maibabalik si Lamu. Hindi na niya makakasama ang kanyang mga anak o ang ama niyang nawala ng pinakamamahal na anak. Pagkatapos ng insidente, labis na nasira at nalugmok ang pamilya ni Lamu. Ang bahay ng kanyang ama ay matinding napinsala dahil sa apoy.
Ang kusinang pinangyarihan ng pag-atake ay tuluyang nasunog at ang buong bahay ay may bakas ng pagkasunog. Sa tulong ng mga donasyong natanggap nila na ipatayo muli ang bahay ng pamilya. Ngunit higit pa ito sa simpleng tirahan dahil nandoon ang mga alaala ni Lamu. Ang buhay niya na inialay sa pag-aalaga sa ama at ang mga video na ginawa niya doon. Matanda na at hirap ng kumilos ang ama ni Lamu, kaya umaasa siya noon sa anak para sa araw-araw na pangangalaga. Pagkatapos ng pagkamatay ni Lamu, nanirahan siya pansamantala sa isang bahay ampunan malapit sa pasilidad ng gobyerno. Nawalan siya ng anak, ang taong nag-aalaga, kasama at nagbibigay saysay sa kanyang buhay sa kabundukan. Ang trauma ng gabing yon, ang pagkakulong niya habang nasusunog ng buhay ang kanyang anak ay nanatiling sugat sa kanyang puso at isipan. Ang dalawang anak ni Lamu ay nanatili sa pangangalaga ng pamilya ni Tang kahit matapos itong bitayin. Ipinakita nito ang patuloy na problema sa desisyon sa kustodiya ng mga bata at sa mga kasong may kinalaman sa domestic violence. Ang mga anak na pilit niyang pinoprotektahan noon ay lumalaki na ngayon nang wala siya, kasama pa ang kamag-anak ng mamamatay tao. Kinuha ni Zuma ang kapatid ni Lamu ang pamamahala sa kanyang Douyin account matapos itong pumanaw. Doon siya nagpo-post ng mga update tungkol sa kalagayan ng pamilya, nagbabahagi ng mga alaala ni Lamu at nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta sa kanila nung nasa ospital pa si Lamu at kahit pagkatapos nito. Sa isa niyang post, 1 taon matapos mamatay si Lamu, isinulat ni Zuma na, "Paumanhin, 1 taon na ang lumipas, pero hindi ko pa rin kaya magbigay ng paliwanag sa'yo. Ang tanging nagawa ko lang ay protektahan ang mga taong minamahal mo. Sa susunod ng buhay, ako naman ang magiging kuya mo at poprotektahan kita ng mabuti. Magpahinga ka na ng payapa, kapatid kong mahal." Ipinakita ng mga post sa isang pamilyang pilit na bumabangon. Pinarangalan ang alaala ni Lamu at pinipilit magpatuloy sa kabila ng bigat ng nangyari. Ang kaso ni Lamu ay nagdulot ng malakas at agarang reaksyon sa social media sa China. Ibinahagi nila ang mga video ni Lamu bilang paggunita sa kanya, isang tao nagbigay saya at inspirasyon sa kanila sa pamamagitan ng kanyang simpleng pamumuhay. Libo-libong taga-subaybay na nagdadalamhati ang nag-iwan ng mga komento sa kanyang Douyin page. Dahil sa kaso ni Lamu, nagsimula rin magkaroon ng mas malawak na talakayan tungkol sa domestic violence sa China. Maraming taong nagsimulang magbahagi ng sarili nilang mga karanasan. Ang ilan ay nakaranas din ng pang-aabuso at ng kawalan ng sapat na tulong mula sa sistemang dapat sana'y nagproprotekta sa kanila. Ginamit ng mga tagapagtaguyod at aktivista ang kaso ni Lamu bilang simbolo ng panawagan para sa mas mahigpit na proteksyon sa mga biktima ng domestic violence. Mas maayos na pagpapatupad ng umiiral na mga batas at mga reforma upang maging mas madali para sa mga biktima ng pang-aabuso na makakuha ng divorce at protection order. May ilang netizens din na nagmungkahi ng isang batas na tatawaging Lamu Bill. Sa panukalang ito, otomatikong mawawala ang bisa ng kasal kung ang isang asawa ay humihingi ng divorce dahil sa panganib o pang-aabuso. Isasama din dito ang pagpaparusa sa marital rape at ang pagpapalakas ng maproteksyon para sa mga biktima ng domestic violence. Iminungkahi sa mga panukala na hindi na dapat paulit-ulit patunayan ng mga biktima ang pang-aabuso, na dapat ay mas madali ang pagkuha ng protection order at dapat saklaw din ng batas laban sa domestic violence ang mga dating mag-asawa. Bagamat wala pang ganitong malawak na batas na naipasa, naging mahalaga ang usapan dahil binuksan nito ang kamalayan ng publiko sa mga isyong dati ay bihirang pag-usapan. Gayunman, hindi lahat ng reaksyon ay positibo o nakatulong. Kahit malinaw na biktima si Lamu, may ilang netizens sa Weibo na sinisisi pa rin siya. May mga nagsabing baka may nagawa siyang mali sa kasal niya kaya siya sinaktan. Ang iba naman ay nagsabing hindi na sana siya naging kilala sa internet na para bang kasalanan niya ang pagiging tanyag at yun daw ang nagdulot ng kapahamakan niya. Ang mga komentong ito ay nagpapakita ng malalim na ugat ng maling pananaw tungkol sa domestic violence at sa tungkulin ng kababaihan na patuloy pa rin umiiral kahit na may mga pagbabago na sa batas at lipunan. Kalaunan, marami sa mga online discussion ay sinesensor ng mga otoridad. Tinanggal sa trending list ang mga hashtag, binura ang mga posts, at ang mga paksang umabot ng million views ay inalis din sa internet. Ang censorship ay hindi na bago. Madalas itong ginagawa ng mga otoridad sa China para kontrolin ang online chat tungkol sa mga sensitibong issue sa lipunan.
Pero ito ay labis na nakakapanghinayang at nakakainis para sa mga taong nakakita sa kaso ni Lamu bilang pagkakataon sana upang magkaroon ng makahulugang pag-uusap tungkol sa domestic violence. Ipinakita ng kaso ni Lamu ang malaking pagkukulang ng sistema ng China sa paghawak ng mga kasong may kinalaman sa domestic violence, lalo na sa mga rural area at komunidad ng mga ethnic minority. Ayon sa All China Women's Federation, 80% ng mga kababaihang tumatawag sa pulis dahil sa domestic violence ay hindi pinapansin. Kahit 2 beses nang nag-divorce si Lamu kay Tang, ibinigay pa rin ng korte ang kustodiya ng kanilang 2 anak kay Tang, base lamang sa kanyang katayuang pinansyal, kahit na may malinaw na tala ng karahasan at pang-aabuso laban sa kanya. Kaya malinaw ang mensahe na mas pinapahalagahan ang pera kaysa sa kaligtasan. Ang 2015 Anti-Domestic Violence Law ng China ay itinuturing na makasaysayan. Bago pa ang taong 2001, ang pang-aabuso ay hindi pa nga itinuturing na sapat na dahilan para sa divorce. Pero kahit may batas na, marami pa rin itong butas. Hindi na ito saklaw ng maayos ang mga dating mag-asawa. Pagkatapos ng divorce, hindi na siya kwalipikado sa maraming proteksyon kahit patuloy pa rin siya tinatakot at tinaabuso. Mayroon bang protection order pero napakahirap nitong makuha. Kailangan ng maraming ebidensya at madalas kapag nakapagbigay ng biktima huli ng lahat. Naging kilala sa publiko ang kaso ni Lamu dahil sa nangyari ito habang nagla-livestream. Pero karamihan sa mga kaso ng domestic violence ay hindi nakikita ng publiko. Nagaganap ito sa likod ng mga saradong pinto, hindi na isa sa publiko o sadyang binabaliwala. At sa huli nawala sa kanyang ama ang anak na nag-aalaga sa kanya, ang tanging taong nagbibigay ng kalinga at kasama niya sa araw-araw. Nawalan din ang kapatid si Zuma. At daang libong taga-subaybay ang nawala na isang taong nagdala sa kanila ng kapayapaan at koneksyon sa pamamagitan ng kanyang mga video. Ibinahagi ni Lamu sa kanyang mga taga-subaybay ang kayamanan ng kabundukan, ang kanyang boses, kultura at simpleng pamumuhay habang tinatago ang matinding sakit at paghihirap na dinadala niya sa likod ng kamera. Nararapat sana siya magkaroon ng sistema na magproprotekta sa kanya, ng mga otoridad na seryosong kikilos sana para sa kanyang kaligtasan at ng pagkakataong mabuhay ng mapayapa, maalagaan ang kanyang mga anak at patuloy na umawit sa mga bundok na labis niyang minamahal. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!